Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hello Grade 10! Welcome back sa ating AP class. Ang topic natin ngayon ay ang implikasyon ng dinastiyang politikal sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Kapag sinabing political dynasty, magkakapamilya ang sunod-sunod o sabay-sabay na humahawak ng mga posisyon sa pamahalaan. Pero real talk lang nakakabuti ba ito o nakakasama sa ekonomiya? May advantage ba o red flag ito sa pamamahala? Tara, i-breakdown na natin. Sa dulo ng lesson, hindi lang dapat alam nyo ang meaning ng political dynasty. Dapat, kaya rin niyong suriin kung paano ito maaaring makaapekto sa trabaho, negosyo, serbisyo ng pamahalaan at pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Kaya, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayan sa pampagkatuto. Natataya ang implikasyon ng iba't ibang suliranin sa paggawa, pamumuhay at sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Mga tiyak na layunin. Natutukoy ang mga sanhi at implikasyon ng dinastiyang politikal bilang isang issue may epekto sa pamumuhay at ekonomiya ng bansa. Nakabubuo ng payak na balangkas o talaan na nagpapakita ng mga katangian ng dinastiyang politikal bilang paunang hakbang sa pagbuo ng mapanuring papel o plano sa pagtugon. Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala sa mga isyong pang-ekonomiya tulad ng dinastiyang politikal upang mapaunlad ang kakayahan sa matalinong pagpapasya. Subukan natin ngayon kung ano ang inyong alam. Kapag tama ang pahayag, thumbs up. Kapag mali, thumbs down. Pero wag basta manghula, i-on natin ang ating critical thinking mode. Game na! Simulan natin to. Ang dinastiyang politikal ay tumutukoy sa pananatili at pagkontrol ng iisang pamilya sa mga posisyong pampulitika sa isang lugar. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ang paghina ng political competition ay maaaring magdulot ng mas mahigpit na accountability sa mga opisyal ng pamahalaan. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Ang rent-seeking ay ang paggamit ng kapangyarihan o koneksyon upang makakuha ng pansariling pakinabang sa ekonomiya. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Lahat ng epekto ng dinastiyang politikal ay nakikitang otomatikong negatibo at walang anumang positibong aspeto. Tama o mali? Ang sagot ay mali. Ang pagkakaroon ng maayos na kontrol at kontinuidad sa mga proyekto ay isa sa mga posibleng positibong naidudulot ng pamumuno ng magkakapamilya. Tama o mali?
Ang sagot ay tama. Ngayon naman ay mas lalaliman natin ang discussion. Alamin natin kung paano nakakaapekto ang dinastiyang politikal sa kompetisyon, pondo ng bayan, negosyo, kahirapan, at inclusive growth. Kaya, let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Pag-usapan natin ang implikasyon ng dinastiyang politikal sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang unang implikasyon ay maaaring humina ang political competition. Kapag matagal ng kontrolado ng isang pamilya ang politika sa isang lugar, maaaring mahirapan ang mga bagong leader na makapasok. Dahil dito, limitado rin ang choices ng mga botante. Parang sa contest na may iisang team lang palagi ang qualified. Paano natin malalaman kung may mas mahusay na option kung hindi na bibigyan ng chance ang iba? Check natin ang domino effect. From political dynasty, maaaring humantong sa limitadong kompetisyon. Kapag limitado ang kompetisyon, maaari namang humina ang accountability. At kapag mahina ang accountability, tumataas ang panganib ng mahinang pamamahala. Parang sa Mobile Legends, kapag sablay ang draft, walang teamwork at walang gustong mag-adjust, apektado ang buong laro. Ganito rin sa pamamahala. Magkakaugnay ang bawat pangyayari. Pangalawang implikasyon ay maaaring hindi pantay ang paglalaan ng resources. Limitado ang budget ng pamahalaan. Kaya, kailangan itong hatiin sa paaralan, ospital, kalsada, ayuda, agrikultura at iba pang serbisyo. Parang coach na sa paborito niyang player lang nagbibigay ng sapatos, uniform at training. Hindi yan fair, ano? Dahil buong team ang nangangailangan ng suporta. Ang ikatlong implikasyon, tumataas ang panganib ng corruption at rent-seeking. Ang halimbawa niyan, may dalawang aplikante. Mas qualified yung una, pero yung ikalawa yung napili dahil kamag-anak o kaibigan ng makapangyarihan tao. Hindi galing ang naging basehan, kundi koneksyon. Kapag ganitong sistema, nawawala ang fair play at nasasayang ang pagkakataong makakuha ng pinakamahusay na tao o serbisyo. Class, kapag masyadong nakasentro sa iisang grupo ang political power, tumataas ang panganib ng favoritism, patronage, conflict of interest, at pagkontrol sa government contracts. I-connect natin to sa napapanahong flood control issue. Imagine, bilyon-bilyong piso ang inilalaan sa mga proyektong dapat magprotekta sa mamamayan laban sa baha. Kaya naman, malaking red flag kung ang kontrata ay paulit-ulit na napupunta sa iilan lamang na contractors dahil lamang sa political connection. Pero tandaan nyo, hindi tayo basta magbibintang. Kailangan ng audit, dokumento, investigasyon at due process bago sabihing may taong nagkasala. Ang ikaapat na implikasyon ay ang epekto sa negosyo at investment. Kailangan ng mga negosyo ng malinaw at patas na rules. Halimbawa nito, sa bidding para sa flood control project, dapat quality, tamang presyo, kakayahan, at track record ang basihan sa pagpili ng contractor. Kung ang connection lamang ang laging nakakakuha ng kontrata, maaaring mawala ng pagkakataon ang ibang qualified contractors. Parang esports tournament na pabor sa iisang team ang rules. Kapag feeling ng ibang teams ay rigged ang laban, baka hindi na sila sumali. Goodbye fair competition!
Maaaring mahirapan ang maliliit at bagong negosyo kapag hindi patas ang pagbibigay ng government contracts. I-connect natin to sa issue ng flood control. Kapag hindi napunta sa qualified contractor ang proyekto, maaaring maging substandard at hindi matapos o hindi maging angkop ang pagkakagawa nito. Kapag dumating ang malakas na ulan, maaaring hindi kayanin ng flood control system ang tubig. Ang resulta, matinding pagbaha, saradong tindahan, nasirang produkto, at maraming manggagawang hindi makapasok. Kaya ang unfair bidding ay hindi lang problema ng negosyo. Maaari itong magkaroon ng domino effect sa buong komunidad. Ang ikalimang implikasyon, kaugnayan sa kahirapan. Kapag nagkaroon ng matinding pagbaha, kadalasang ang mahihirap na pamilya ang pinakaapektado. Maaaring masira ang kanilang bahay, appliances, gamit sa paaralan, paninda, sasakyan, at pinagkukunan ng kita. Halimbawa na lang nito, ang isang street vendor o sari-sari store owner ay maaaring mawalan ng paninda sa loob lamang ng ilang oras. Hindi tulad ng mga may malalaking ipon. Baka wala siyang sapat na pera para agad makapagsimulang muli. Kaya real talk ha, kapag palpak ang flood control, hindi lang tubig ang tumataas. Maaari ring tumaas ang gastos, ang utang at paghihirap ng mga pamilya. Ang inclusive growth naman ay ang pag-unlad kung saan maraming sektor ang nakikinabang. Pero, paano magiging inclusive ang development kung pagkatapos ng bawat malakas na ulan ay lubog sa baha ang mga tahanan, paaralan, palengke at sakahan? Kapag hindi epektibo ang flood control, maaaring maputol ang klase, trabaho, transportasyon, at operasyon ng mga negosyo. Ang pondo sanang gagamitin sa edukasyon, pagkain o negosyo ay mapupunta muna sa pagkukumpuni ng mga nasira. Kaya ang tunay na pag-unlad ay hindi lang maraming proyekto. Dapat gumagana, matibay, at nakatutulong ang mga ito sa tao. Kapag ang political power at economic opportunities ay nakasentro sa iilang pamilya o grupo, maaaring limitado ang pagkakataon ng iba. Halimbawa, kung iilang contractors lamang ang paulit-ulit na nakakakuha ng flood control projects, kailangan nating itanong, sila ba talaga ang may pinakamahusay na plano, kagamitan at kakayahan? Kapag hindi tama ang disenyo o substandard ang materyales, maaaring hindi mapigilan ang matinding pagbaha. Pwedeng may project marker nga at ribbon cutting, pero baha pa rin ang community. Hindi sapat lang na mukhang finished sa picture. Dapat may quality inspection at aktwal na proteksyon sa mamamayan. Pero class, hindi lahat ng continuity ay masama. Kung ang iisang administrasyon ay may mahusay na flood control program na tunay na nakababawas sa matinding pagbaha, makabubuting ipagpatuloy ito ng susunod na leader. Pero dapat may malinaw na basihan. Kumonti ba ang mga lugar na binabaha? Bumilis ba ang pagdaloy ng tubig? Naging mas ligtas ba ang mga residente? At hindi naman sapat ang effective daw. Dapat may datos, inspection, at feedback mula sa community. Dapat may resibo. Maaaring ipagpatuloy ang infrastructure projects tulad ng drainage systems, pumping stations, river walls, dredging, at iba pang flood control programs. Mahalaga ang continuity dahil ang paglutas sa matinding pagbaha ay hindi natatapos sa isang maikling proyekto lamang. Kailangan konektado ang drainage, malinis ang waterways, at maayos ang land use planning. Pero, hindi flood control project lamang ang sagot. Kailangan din ng wastong pagtatapon ng basura,
pangangalaga sa kagubatan, at disiplina ng komunidad. Ang best formula? Maayos na proyekto plus mabuting pamamahala plus kooperasyon ng mamamayan. Alright, hands-on muna tayo. Investigate muna bago conclude. Good luck! Ihanda na ang inyong mga brain cells. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Ano ang implikasyon ng political dynasty sa ating ekonomiya? Ma'am, maaari po itong magpahina sa political competition at accountability. Kapag po kulang yung mga nagbabantay, tumataas din po yung panganib ng favoritism at maling paggamit ng public funds. Alright, very good. So, ayan. Kita niyo na? Alam na alam niyo ng sagutin. Good luck! Tandaan, critical thinker tayo. Hindi share agad dahil trending. Kaya, check natin kung solid ka na dito. Kung maunlad ang isang bayan, ngunit maraming posisyon sa pamahalaan ang hawak ng iisang pamilya, masasabi ba nating nakakasama agad sa ekonomiya ang political dynasty? Bakit? Ma'am, hindi naman po siguro. Kasi po, ang pagiging mapanuri, hindi naman po rin pambabash. Bahagi po ito ng responsableng pagkamamamayan. Alright, quiz time na! Basahin munang mabuti ang bawat tanong bago mag-lock ng answer. Facts before feelings. Good luck!